Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, maiksi lang ang buhay ng tao. Nagagamit mo ba ito sa tamang paraan? O nagagawa mo ba ito sa pagtulong sa kapwa? O baka naman sinasayang mo lang yung maiksing buhay mo. Ang sabi sa Salmo, chapter 90, verse 12, paunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Guys, napakalinaw, di ba? Ang sumulat nito, itong si Moises, na kilala naman natin at popular sa Old Testament sa Bible. So, ibig sabihin, ang sabi ni Moses dito, bigyan nyo kami ng karunungan, Lord. Para kumbaga, guys, yung buhay natin ay magiging makabuluhan siya. Hindi lang natin siya sinasayang. Dahil kasi minsan, di ba, alam naman natin na napaka-sobrang busy ng tao. Lalo na sa panahon ngayon, napakabilis ng panahon. Di ba? Baka naman yung mga ginagawa natin, guys, wala namang impact sa buhay natin. Diba? O wala naman palang kwenta. Sinasayang lang pala natin ang ating panahon habang nandito tayo sa mundo. So dahil maiksi lang ang ating buhay, ay kailangan ay gawin natin na mas makabuluhan. Diba? Yung kailangan, diba? Yung wag mo nang masyadong isipin yung stress mo sa buhay, di ba? Yung worries mo, yung mga alalahanin mo, na kung sana hindi ka na nakakatulog. Sa dami ng mga iniisip mo, yung mga distraction sa buhay, imbis na makapag-focus ka sa ginagawa mong tama sa buhay mo. Di ba? Kung minsan, nalilis ka pa ng landas. Kaya dapat po tayong maging marunong o maunawa o maunawain, di ba? Na ang buhay ay maiksi lamang. Dapat nang lagi nating isipin sa ating buhay ay yung serving others, di ba? Yung pagtulong sa kapwa, yung maging sikapin natin magandang relasyon natin sa ating pamilya. Iwasan yung mga away, mga inggit, di ba? Mga hindi dapat ginagawa sa isang pamilya. Kailangan ay mapagmahal tayo at mapagpatawad sa ating buhay. Yan ang dapat natin isipin kasi yan ang mga makabuluhan, mga mahalagang bagay na kailangan natin ginagawa sa pang-araw-araw na ating buhay. So dahil nga sa sobrang bilis ng panahon ngayon, di ba guys, lahat ng tao abala kung ano ang gagawin. Kaya nga, di ba, kaya nga talaga yung tao ngayon ay ang daming distraction sa buhay. Lalo na pa, di ba, pagdating sa trabaho, talagang hindi ka tumitigil. Puro ka overtime. Minsan, Sabado, pinapasukan mo pa. Linggo pa. Di ba? Halos wala ka ng tulog sa kakatrabaho. Hindi naman masama, guys, yung magtrabaho ng maayos. Lalo pa para naman yan sa pamilya. Pero siyempre, huwag kalimutan na yung mga halagang bagay na hindi nasasayang. Yung effort mo, yung katawan mo, yung pinagpapaguran mo na nasa tama, di ba? Yung iba, kagaya ngayon, dahil nga sa social media, uso na, di ba? Kagaya sa YouTube. Yung iba, di ba? Hindi naman po masama ang YouTube dahil tayo nag-YouTube. Pero yung maghapon ka nang nakatutok sa YouTube, sa Facebook, o ano pang platforms ngayon ng social media. Hindi na po maganda yun. Sinasayang mo na yung panahon mo, lalo na kung mga obligasyon mo, mga gawain mo, kahit simpleng sa bahay lang, di ba? Baka mamaya hindi ka na nakakapaglinis. Sobrang dumi na ng bahay mo. O kaya naman, pag sumapit yung oras ng pagkain, hindi ka pa nakakapagluto, mga simpleng bagay na dapat sana ay para sa pamilya mo, pero napupunta lang sa bagay na hindi mo naman kayang idisiplinahin ang iyong sarili. Di ba?
So, ang gagawin mo lang yung pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka na. At sana ay pagdasal natin na araw-araw ay nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya yan po ang ating ilagay sa ating isipan na wag na tayong papadistract sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating buhay. Lalo pa, mahiksi lang po ang ating buhay. Dapat may impact ito. Di ba? Nag-iiwan tayo ng mga legacy, mga magagandang bagay sa ating pamilya at sa ating lipunan. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, problema sa financial, at problema rin sa kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo sa kanyang pangalan. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang aming kapatid ngayon nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Yakapin niyo po ang kapatid namin ito ng mahigpit para sa kanilang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasisira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, mapagmataas at kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na para maging mapagpatawad sa bawat isa at pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganon din po sa mga pamilyang walang-wala, Lord, sa financial po, lalo na po yung kapatid naming nag-iikaw sa buhay na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya. So, bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.